Nyawit. Ito na ba yung sinasabi? Tagi na lang mga utol, no? Yung pin, yun o, nasa guardhouse lang. Tapos yung papasukin ko, eto, dulong dulo. Sa guardhouse lang napipinitin man. Guardhouse po nakapin? Opo. Hindi po nakapin dito sa loob. Buti po nahanap nyo. Tinuro naman po ng guard, ma'am. Salamat po kuya. Sige po, thank you po. Salamat ko nakikita namin sa app nyo. Opo, ma'am, ganito po, explain ko po sa inyo, ma'am. Ma'am, kanina po, pinakita ko po sa client, ma'am. Sir, yung... Nag-message din siya sa akin ngayon. Opo, pinakita ko po sa kanya, ma'am, dun sa app ko po. Pinindot ko po, sir, ito po yung pin location. Ang may problema niyan is yung Lalamove. Kaya na gagawin ko, tawag ako sa call and center ng Lalamove. Opo. Sabihin ko na may problema kayo na ganyan. Opo. Para kayo yung mag-change nila yung problema. Sige Kasi po. hindi sa amin yung problema eh. Sige po, opo, opo. I-concern nyo na lang po, ma'am. Salamat po. Alright, good day mga utol. It's Utol Ray here. So today mga tol ay babalik tayo sa pag-grab, no, or grab delivery rider ngayong araw. And since na-hack tayo sa Facebook, sa mga hindi nakakaalam na mga tropa and mga followers natin dyan, na-hack po yung ating Facebook. At ngayon ay gumawa ako ng bago. So itong mahirap dito, back to zero tayo, no? So balik tayo sa simula hanggat hindi pa na ibabalik sa atin yung ating Facebook page. And kung paano nga ba ako na-hack mga utol, ay gagawa tayo ng ibang video, no, regarding doon kung paano tayo na-hack. And sana mabawi pa natin kasi sayang eh. Ilang taon na rin natin pinaghirapan yung Facebook page na yun na lumago. Tapos nung lumago na, na-hack din. So yun, dito muna tayo mag-upload. And syempre sa ating YouTube, no, sana supportahan nga rin ako sa YouTube natin mga utol. At naka-pick up na tayo, no, or nakakuha na tayo ng ating first booking dito sa Burger King West Alabang. And pipick upin na natin siya ngayon. Yup. At pala doon ako pumarado sa harap mismo ng bigay. Parada. If the night falls and there's no one by my side, I look for the sunrise. Only good vibes that we keep on this side. If you with that, bring it my way. No one stress, need jokes with a chit chat. Can't be serious all day. Cause when it's sunny, right into the city, hit shorty, she be like, pick me. From a small now I'm in the big leagues. Top of the world, to the same thing. It goes. Ilang drinks na ito pa yung dalawa? Thank you. Thank you, Chip. Okay, nakuha na natin siya mga tol. And deliver tayo ng katarungan natin. Yung katarungan nga. So, bungad lang ng katarungan. Right. So, happy na ako labas mga utol kasi kanina mukhang uulan. Kaya nakikiramdam muna ako o tinatansya ko muna yung panahon kung tutuloy ba yung ulan o hindi. Ang ending, hapon na ako nakalabas. And hindi lang dyan yung vlog natin or content natin for today mga utol. Dahil mahilig din ako mag Facebook, no, or mag YouTube or mag TikTok. Mahilig ako manood. So madalas ako makakita mga utol na mga tropang delivery rider dun, especially sa Lalamove. Yung iba Grab. Laging issue ay wrong pin, no, lalo sa Lalamove. So meron pang isang issue na napanood ko kay Idol Julio Fabian, wrong pin, no, tapos nagalit pa yung customer sa kanya. And this video mga utol, sana mapanood ng mga customer ng mga delivery app katulad ng Lalamove, Grab or Panda or kahit ano pa man delivery app, no. So regarding to sa wrong pin mga utol, so yung mga kanya-kanyang dahilan mga utol yung ating mga customer kung bakit nagkakaroon ng wrong pin. And ginawa ko na rin ito ng video dati sa YouTube channel. So dahil nga nasa YouTube siya, siguro hindi madalas mapanood ng mga customer, no. And for me mga utol, ang laging may kasalanan dito yung mga customer natin mismo. Yep, mga utol, ang laging may kasalanan dito yung mga customer na gumagamit ng mga delivery app natin.
No, kaya doon sa mga customer, kung isa man sa mga dalas gumamit o magpa-deliver, no, para sa itong video na to. So sana makatulong to sa mga customer na hindi alam gamitin yung mga delivery apps na yan. So ilang beses ko na itong sinabi mga utol na yung pin location, no, yung address kung saan pipick up, kung saan magdadrop, laging naitatama yan. Whether sa bundok ka pa nakatira o sa isang liblib na lugar ka pa nakatira, naaayos po yan. Lagi ko nang sinasabi na naipipin siya ng correct, na itatama siya. Ang problema lang, hindi talaga nag-e-effort yung mga customer natin na gumagamit niyan para ayusin yung delivery address na yan or delivery o yung pin. Sabihin na natin, no, sa pagkakaalam natin, yung tinatawag nating pin location. No? Sa mga customer, ang kailangan nyo lang naman gawin, nag-effort ng kaunti para maging maayos yung transaction, para mas maging mabilis at hindi hassle sa mga driver at mabayaran sila ng tama. Dahil sa tuwing narorong pinto kayo, lugi kagad yung rider bukod sa sayang yung oras na sana na i-drop kagad sa inyo. Pangalawa, hassle dahil ang layo nyo pa pala, minsan naipipin nyo sa kanto lang, no, or sa gate lang ng subdivision nyo, pwede namang ipin ng maayos sa mismong tapat ng bahay nyo, no. So sayang yung gasolina at saka yung kita dahil sa mga customer na hindi nakakaalam, ang binabayaran po sa amin is from pick up location lang hanggang dun sa drop off point. Opo, ibig sabihin from pick up, yung kilometer niyan hanggang doon sa drop off location, mga sir, mga madam, yun lang yung binabayaran sa amin. Kaya minsan hindi nyo maiwasan na mainis yung mga rider, lalo kung umabot na ng 3 km yung layo ng pagkakamali ng pin ninyo. Kasi sayang yung kita, may dagdag pa sa amin yung per kilometer, di ba? Tapos syempre hahanapin pa nila kayo kasi wala na yung sa ano nila, map nila, no? Hahanapin pa nila kung saan yun. Hindi naman po, hindi lahat ng rider kabisado yung lugar ninyo, hindi sila taga doon. Kaya sana maipin siya ng maayos. Kaya this video mga tol, ginawa ko para makatulong, no. So tuturo ko sa inyo kung paano ba talaga ayusin, no. Isa-isay natin kung paano ayusin yung pin na yan. Dahil ako mismo proven and tested ko na to dahil ginagawa ko to. Umu-order din ako sa Grab, umu-order din ako sa Panda, nagka-avail din ako ng service ng Lalamove, ng Borso o kung ano pa man. At never pa akong sumablay sa pin dahil nag-e-effort akong ayusin siya ng sandali lang, wala pang 1 minuto. So ganun lang ang gagawin ninyo, no, sa mga customer na gumagamit ng mga delivery application. Ganito lang ang gagawin ninyo mga utol, pabilisin lang natin. Okay mga tol, so meron tayong dalawang example application dito, Grab at saka Lalamove. Click natin yung Grab mga utol, yun muna unahan natin. Tapos doon muna tayo sa food, para doon muna sa mga umu-order ng Grab food, no, sa mga umu-order ng pagkain. So dito muna tayo sa food mga tol. Click natin yung food, tapos click natin yung fast food na tayo para mas mabilis, no. Tapos pili na lang tayo ng kahit ano, Greenwich for example. Click natin yung Greenwich. And then may lalabas na pagpipilian na branches ng Greenwich na pinakamalapit sa iyo. So pwede kang mamili diyan. Pili na lang tayo ng isa, yung pinakamalapit, Pilar, Las Piñas, no. So click natin yung Pilar. And then pili na lang tayo ng food ng kahit ano. Ini-example ko lang mga tol kung paano kayo umorder, no, hanggang makarating tayo doon sa paano nyo aayusin yung pin. So regular lang, check natin, yan, okay, and then proceed na tayo, isang order lang. Check mo kung yung tama yung order mo, no, yung price, kung ano pa man, yan. Dito natin aayusin yung address natin mga utol sa pinakataas, yan, makikita nyo yan address. So pwede nating i-click yung address mga tol. Pag click mo yan, ito ang lalabas. So pwede kang mag current location. Pero itong isa mga utol, ito yung pinaka-accurate. I-click mo yung edit. Yan. Tapos click mo tong nasa taas. Ito. Yan. So pwede mong galawin to mga utol kasi paminsan-minsan hindi gumagana yung current location dahil naliligaw yung GPS mo. So ito yung pinaka-accurate. Yan, check mo. Ayan o, pansin nyo, yung GPS ko nasa ibang lugar, nasa ibang street, no? Pero dahil dito nakapin yung pin location ko, ito na kasi yung nakasave mga utol, na save ko na to dati. Ito yung pinaka-accurate,
No, so pwede mo tong galawin, halimbawa yan, ito yung dito ka naka-address, 'di ba? Pwede mo ring ilipat yan kung dito ka naka-address sa corner na to. Yan, or kaya naman dito sa salon or something. Yan, pwede mong ilipat-lipat yan mga utol. Yan yung pinaka-accurate mga madam, mga sir, no? So pwede mo yang i-adjust, pwede mong itutok kahit saan, no? Sa pinaka-pintuan ng bahay mo, pinaka-bahay mo mismo, o tapat ng bahay mo, pwede yan. Tapos, done mo na, pwede kang maglagay ng info dito, lagyan mo ng address, di ba? Name ng ganyan-ganyan, ganto-ganto. Tapos, note, yan, pwede, black gate with car outside, color pink. O, di ba? So, pwede yan mga utol, mga madam, mga sir, para mas accurate yung pupuntahan ng rider from the store, no, na pinag-orderan mo. Ito yung sa mga food, kasi galing to sa store, papunta dun sa bahay mo, bago natin i-proceed yung pinaka-order mo. So, ganong effort lang, no? Simpleng effort lang mga madam, mga sir. Okay, doon naman tayo sa mga gumagamit ng express o mga nagpapadala ng gamit, no, or papeles sa Grab Express. So, click natin yung Grab Express and then same procedure lang to halos. Click natin yung address. Ito yung saan manggagaling, no? Kung saan pipick upin. Yan. So, dito pwede kang mag-current location ulit. Yan. So, click mo lang yung current location and then sa baba niyan yung delivered to. So, pwede mong i-type kung saan mo ipapadeliver. For example, type tayo ng kahit ano. Tayo, Parañaque. Yan. Parañaque City Hall. Ang click natin yung Parañaque City Hall. Kunwari may papadala tayo sa Parañaque City Hall. So balik tayo sa data yung mga tol doon sa pinaka-address. Check natin kung tama yung address natin mismo. Yung pagpipick upan, yan. Check natin kung tama siya, no? Kung nasa address ba siya. Oops, di ba? Wala na naman. So sumunod siya ulit doon sa GPS na naligaw. So ibalik lang natin siya kung saan talaga tayo nakatira. Yan. So pin lang natin dyan. Tapos nyan, okay na. Dito maglalagay ka na lang ulit dito ng information, ganyan-ganyan pangalan, contact number para makontak tayo ng rider. And then dito sa pinakababa mga utol, mayroon tong save. Yan, save this place. So pwede mo tong i-save na para hindi ka na pabago-bago. So ito yung pick up location Yan. So confirm mo lang, yan, bigay ka lang dyan ng pangalan, lahat ng information, pilapan mo lang and then save mo ulit. Okay? And then same procedure mga utol, click natin ulit dun sa may recipient naman, no. Siyempre double check mo rin yung sa recipient kung saan siya papunta, no, kung tama ba. So Parañaque City Hall tama naman, kaya lang siyempre nasa loob to o nasa likod, no. Pansin nyo parang nasa likod siya. So kung dito yung drop off, dito mo gusto magpa-drop, no, pwede, o dito sa may kabilang kanto pwede. Ang note ko lang dito mga tol, wag mo siyang ilalagay sa gitna, no, yung pinaka-pin wag mo ilalagay dyan. Diba? Kasi mas mahirapan yung rider kung saan siya pupunta. Example mga tol, nasa gitna ka ng street, no? Dalawang street. So yung bahay mo nasa gitna dito. Ngayon, wag mo siyang ilalagay dyan sa gitna kasi pwede siyang tumalon dito sa kabilang kalye. Yung pinaka-pin. Pwede tumalon doon kung nandito yung bahay mo sa gitna. Ilagay mo siya kung saan ka lalabas. Halimbawa dito sa street na to. So dito mo lang siya ilagay. Tapos same procedure ulit. Maglagay ka lang ng info ng customer dito. Pangalan, name, contact number, and then note, no? Pwede kang maglagay dito, kuya, and pakitawagan na lang yung magre-receive, di ba? Pagdating mo sa location. Yan lang mga utol. And then save mo na. And then dito na tayo sa laging may mali, no? Laging mali yung address sa Lalamove. Laging mali yung pin. So click natin yung Lalamove mga utol. So dito halos parehas lang ng Grab. Pili tayo ng service. Yan, motorcycle. And then click natin to, yung address kung saan siya pipick up. Same procedure at Grab, no? Parehas lang. Iko-correct mo lang to kung saan siya magpipick up. Yan, naiikot din yan, no? Halos pare-parehas lahat ng apps ganyan. Nagagalaw lahat yan. So mas accurate to. Tapos pwede ka na maglagay ulit ng info dito. Yan, tapos yung delivery address kung saan. Yan, example tayo ng Muntinlupa mga utol. Yan, click natin yung Muntinlupa. Okay, sa festival siya naka mga tol, no? Naka-pin. So i-adjust natin siya. For example, dito tayo pupunta sa kanto ng Bautista. So usog natin to. Hanapin natin, zoom in lang natin. Hanapin natin yung Bautista, Bayanan, Bautista. So dyan, sa kanto na yan.
So dito tayo magpapadeliver. Yan. So dyan siya. Tapos same procedure mga utol, no? Lagyan nyo lang ng pangalan, contact number, tapos note ulit. Okay, gaano ka-importante to mga utol? Pagyan ko kayo na example ng senaryo ng katulad na nangyari kay Idol Julio Pabian Vlog. Katulad to ng senaryo nung kay utol Julio Pabian Vlog. 3 North Lane. Yun yung nangyari sa kanya eh. Pag-click mo ng 3 North Lane, pag kinlik mo niyang nasa taas, akala mo yan yun, pero hindi, ibang lugar yan. So kailangan i-double check mo talaga siya. Mag-effort talaga yung mga customer kung saan ka pupunta, no? Kasi iba-ibang lugar yan eh. Pare-parehas ng pangalan, pero iba-iba ng lugar. So hindi mo pwedeng i-click ng i-click lang, no? Porket nakita mo 3 North Lane, akala mo yun na yun, pero tignan mo, iba-iba ng lugar yan, di ba? May Quezon City, may nasa bandang Mandaluyong, di ba? So kailangan galawin mo to, di ba? Pwede mong i-zoom in yan eh. Pwede mong i-zoom in ng pinaka-zoom, pwede mong i-zoom out ng pinaka-zoom out para makita mo kung saan mo talaga papupuntahin yung rider. So ito yung solusyon para dun sa mga narorong pin mga utol. Okay? So additional diskarte para dun sa mga nagninegosyo na hindi alam kung saan ipapadeliver yung mga umorder sa kanila. So pwede nyo pagawa to. Isang mabilisan lang. Pa-screen record nyo kung saan yung pinaka Google Map nila, kung nasan sila para makita nyo. Lalo kung ikaw yung lalagay sa application, no? Kung ikaw yung magbubuk sa Lalamove, kailangan alam mo kung nasaan yung customer mo. For safety mo na rin mismo, alam mo kung saan siya nakatira. At syempre, para dun sa rider, hindi siya magkandaligaw-ligaw papunta dun sa customer mo. So ito yung isang diskarte na pwede mong gawin. Okay, ayan mga sir. Applicable po yan sa kahit anong application na gamit ninyo or gagamitin ninyo, no? Ang kailangan lang, konting effort para ayusin yan, lalo dun sa mga talagang nahihirapan na sinasabi tuwing mag-order na lang sila, wala sa ayos yung kanilang PIN. So bago ka talaga mag-proceed, mga utol or mga madam, mga sir, ay double check. Siyempre, konting effort lang, di ba? Double check, check mo kung tama ba yung pagdadrapan, tama ba yung pagpipick upan, o tama ba yung pupuntahan ng rider. So ulitin ko, please always double check yung address, kahit tama yung nailagay ninyo, no? Kahit full correct lahat ng spelling yan numbers niyan. Kung hindi nyo pa rin i-double check, no, yung inyong application kung tama ba yung pagkakapin yan, lalo pagka may mga kaparehas yung address ninyo. So sana yan nakatulong to mga utol para naman sa ikabubuti ng lahat, no, ng rider, ng customer. Mas mapabilis yung transaction, mas mapabilis yung proseso, no. Ito ay dumidepende pa rin dun sa mga customer na mag-e-effort na ayusin yung kanilang mga pin location. And kita-kits tayo sa ating susunod na video, and supportahan nyo ko sa aking YouTube channel mga utol. Peace out.